Sa planetang Blue Star, isang lugar na puno ng pag-asa, nagsimula ang Transference Disaster, isang trahedyang nagwasak sa katahimikan ng mundo. Mabilis itong naging impyerno. Hindi ito simpleng sakuna. Sa loob ng ilang oras, lumusob ang mga halimaw na tila galing sa ibang dimensyon. Hindi handa ang isang sangkatauhan. Hindi handa ang Blue sinira ang paniniwala at simula noon, ang kapangyarihan ay naging sukatan ng kaligtasan. Mga halimaw sa kawalan, chaos na walang paliwanag at isang katauhan na pilit lumalaban. Dito nakilala ang bida, isang E-rank na awakener, pinakamahina raw. Pero sa ilalim ng pressure, nagising ang kakaibang kapangyarihan. Habang bumubulusok ang stats, 90, 99% hanggang 100%. Unti-unting nagbabago ang lahat. Xu Jingming, ang SSS Plus Purple Thunder. Ang kanyang transformation, kumpleto na. Hindi lang basta lakas, ito'y Divine Lightning. Bumaba mula sa langit, winasak ang limitasyon. Isang immortal legend mula sa pagkabagsak. Sa kanyang kamay na kumikislap ng cosmic energy, ang laban ay magsisimula, mga Lods. Nagsisimula ang chapter, mga Lods, biglang kumislap ang radar ni Guan na parang Christmas lights na nagpapakita ng 11 hostile signals na diretsyo patungo sa kanyang lokasyon. Agad niyang napagtanto na ang malaking Joint Alliance ay nagsama-sama upang manghuli sa kanya. Alam niyang walang tsansa siyang mag-isa, agad na tumakbo si Guan sa kakahuyan, desperadong sinusubukang iwasan ang kanyang mga naghahabol upang hindi nila harangan ang kanyang landas patungo sa kanyang captain. Samantala, nag-trigger ang tracking alarm sa panig ni Xu Jingming. Napagtanto na ang desperadong Alliance ay aktibong sinusubukang alisin ang kanyang huling natitirang kasamahan. Siya ay nagalit at tumakbo ng diretsyo patungo sa kanyang posisyon. Bago pa masara ng Alliance ang agwat, biglang lumitaw si Xu Jingming diretsyo sa harap ng isang hinal na si Guan. Naluwag ang kanyang kalooban nang makita na ligtas ito, binati ni Xu Jingming siya, ngunit isang panik na si Guan ay nagmakaawa na tumakas sila, na iminumungkahi na gamitin ang kanyang speed buffs upang lampasan ang overwhelming squad ng Alliance. Gayunpaman, walang pakundangan na tinanggihan ni Xu Jingming ang ideya ng pagtakas, kalmadong ipinahayag na mananatili sila sa kanilang lugar at hihintayin ang kalaban doon mismo. Natigilan si Guan sa kanyang kumpiyansa, mabilis na napagtanto na ang kanyang monstrous na captain ay walang balak na umatras at handang labanan ang buong Alliance hanggang sa katapusan. Sandali pagkatapos, sa wakas ay nahabol ng Joint Alliance ang duo, ngunit ang nakita nila ay ang dalawa na nakatayo ng ganap na tahimik. Lubhang nalilito si Wong Yi kung bakit hindi man lang sila sumusubok na tumakas. Mapang-asar na pinagtawanan ni Han Shan at Wong Chai ang kanilang katigasan ng ulo, na tumatawa na ang dalawa ay simpleng nagbibigay ng libre na kills dahil sa hangal na pagnanasa sa paghihiganti habang inililigtas sila sa abala ng mahabang manhon. Bumalik sa stadium, ang mga manonood na nanonood sa broadcast ay nagulat na tinatawag ang Thunder Emperor na lubhang impulsive dahil itinapon niya ang kanyang madaling lead para lamang pumili ng isang malaking hindi kinakailangang laban. Habang sa wakas ay napalibutan ng Joint Alliance ang duo, pinagtawanan ni Wong Chai si Xu Jingming sa pagiging hangal na manatili sa halip na tumakas. Ngunit mumiti lamang si Xu Jingming na tinatanong kung bakit sa mundo niya kailangang tumakas mula sa isang pathetic na crew tulad nila. Naiinis sa kanyang malaking ego, binabalaan siya ni Wong Chai na pagsisihan niya ang mga salitang iyon kapag lubusang inalis sila ng kanyang grupo. Upang masil ang kanilang tagumpay, agad na na-activate ni Han Shan ang kanyang ultimate damage sharing technique. Mapang-asar na sinasabi kay Xu Jingming na ang kanilang pinagsamang depensa ay dahan-dahang aalisin ang kanyang buhay hanggang mapilitan siyang sumuko. Tumatawa sa konsepto ng pagsuko, nagdesisyon si Xu Jing na oras na para ipakita sa kanila ang tunay na pagkawasak, na inilabas ang kanyang bagong upgraded Duty and Divine Lightning. Ang pressure ng Golden Lightning Explosion ay lubusang nagpabalik sa Alliance, na nag-iwan kay Wong Chai na natakot na napagtanto na si Xu Jingming ay naka-breakthrough na sa Tier 4. Bumalik sa stadium, nakikita ng mga manonood ang malaking lightning storm sa screen, ngunit nananatiling ganap na nasa dilim. Desperadong hinihingi na i-broadcast ng host ang audio upang malaman kung ano ang nagpapatingin sa Alliance na lubhang natakot.
Sinusubukang kontrolin ang kaguluhan ng karamihan, mabilis na nakipag-ugnayan si Fonlay sa Grandmaster, na nagbabantay sa survival match upang makakuha ng real-time update sa sitwasyon. Nanonood sa Carnage mula sa itaas, kinumpirma ng Wine-type Grandmaster na si Joe Chang na opisyal nang nakabreakthrough ang freshman sa Tier 4. Lubusang sumabog ang stadium sa purong pagtataka na ang mga fans ay nawawalan ng kontrol sa isang 19 anyos na Tier 4 monster, at napagtanto na ang Cheating Alliance ay malapit ng brutal na patayin. Natira si Principal Shuping na pawisan ng husto at sumisumpa sa kanyang swerte. Napagtanto na ang kanyang malaking pustahan ay parang nawala na, habang isang proud na si Ling Wuang ay mumingiti, na alam na ang kanyang star student ay laging naghahatid ng mga milagro. Masigasig na inalok ni Guan na suportahan ang kanyang captain gamit ang bagong buffs, ngunit sinabi ni Xu Jinming sa kanyang senior sister na umupo at magpahinga, na pinanindigan na ganap na kontrolado niya ang lahat. Nagsimulang magtipon siya ng isang napakalaking surge ng golden energy, handang harapin ng mag-isa ang buong alliance. Ang sheer pressure ng kanyang aura ay nag-iwan kina Zhu Taiji at Wong Yi na pawisan na may pagkaalam ni Wong Chai na ang supposed Tier 4 freshman na ito ay parang mas malakas pa kaysa sa isang Tier 5 master. Walang choice kundi lumaban para sa kanilang buhay, naghanda silang gumawa ng desperadong pagtindig. Inutusan ni Wong Chai ang lahat ng kanilang range elementalists na ihanda ang kanilang ultimate attacks at ilabas ang kanilang absolute maximum damage ng sabay-sabay. Isang napakalaking barrage ng elemental spells ang umulan kay Xu Jinming, ngunit walang pakundangan na nakatayo siya sa kanyang lugar. Madaling winasak ang paparating na onslaught gamit ang kanyang raw golden lightning. Lubusang natigilan si Wong Yi sa takot. Hindi maintindihan kung paano ganap na naharang ang kanilang ultimate synchronized strike. Walang sayang na oras, agad na nag-charge up si Xu Jinming ng kanyang legendary Thunder God Finger, na nagtawag pababa ng isang apocalyptic pillar ng golden lightning mula sa langit. Natakot sa insane casting speed ng kanyang Tier 4 powers, inutusan ni Wong Yi ang kanyang natitirang mga kasamahan na maghanda para sa impact at desperadong ipagtanggol ang kanilang mga posisyon. Ngunit walang saysay ang kanilang mga pagsisikap dahil ang colossal lightning attack ay nag-trigger ng isang blinding explosion na lubusang lumamon sa battlefield, na nag-iwan sa dating mapagmataas na alliance na nakahiga sa dugong na bahira na damo. Nakatayo sa ibabaw ni Wong Chai, ipinahayag ni Xu Jinming na hindi pa tapos ito. Mapang-asar na binanggit na ang simpleng pag-aalis sa kanila ay masyadong madali para sa kanila, agad na ginawa niyang terrifying golden lightning whip ang kanyang spear. Nang walang bahid ng awa, nagsimulang walang tigil na whiplash ni Xu Jinming ang mga helpless na miyembro ng alliance, na nag-iwan kina Zhu Taiji, at sa iba na sumisigaw sa matinding sakit habang ang high voltage na whiplashes ay pumunit sa kanila. Napagtanto ni Wong Chai na kailangan niyang sumuko kaagad upang iligtas ang kanyang balat, ngunit nakagawa ng nakakatakot na diskubre na ganap na paralyzed ang kanyang nerves, na nag-iwan sa kanya na hindi man lang makapagsalita. Binigyan si Wong Chai ng isang sinister na ngiti, ipinahayag ni Xu Jing na ito ang direktang resulta ng pakikialam sa kanyang mga kasamahan, na nangako na kukunin niya ang kanyang matamis na oras habang patuloy na walang awang pinupunit sila gamit ang lightning. Lubhang nagulat si Guan sa nakakatakot na kapangyarihan ng kanyang captain. Bumalik sa stadium, namangha ang crowd kung paano ang isang level up lamang ay ginawa ang laban na isang total one-sided execution, habang ang Thunder Emperor ay naghihiganti ng brutal. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!